We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Mga bot magparehistro alang sa 2025 midterm elections. Miragsa na sa nagkariyang buhatan sa COMELEC sa Mindanao sa pagsugod sa voter registration karong adlaw. Ani report ni Efren Mamak. Sa unang adlaw sa voter registration, miadto si Nanay Marlene sa COMELEC office sa Magsaysay Park sa Davao City aron magpa-transfer sa iyang registration kay mibali na sila og gipuy-an. Transfer sa Bukana. Gikan sa Matina, paingon sa Bukana. Sumala sa COMELEC Region 11, mas sayon sab ang pag-transfer karon tungod sa ilang Register Anywhere program. If you are from Davao City and you want to transfer your registration records to somewhere sa ibang place, you don't need to go to that particular place para makatransfer sa registration mo. You just visit our office. Sa Cagayan de Oro City, sayo sa bidagsa sa COMELEC Cagayan de Oro City, ang mga buot magparehistro. Sama ni Elisher Abalde nga wala makabotar ni atong milabayng eleksyon o wala na ang iyang pangalan sa listahan sa mga botante. Balag magabinaan ko basta kay mahuman jud karong adlaw. Marehistro ka balik. Nanawagan sa bang COMELEC Cagayan de Oro City nga pahimusnan ang voter registration samtang taas pa ang panahon aron dili na makigdasok pa sa ulahing adlaw. Nalipay may karong first day nato niya daghan tao. Hopefully ma-sustain ni siya para pag-abot sa last week of registration or 2 weeks before sa September 30, medyo gamay na lang, di na magdasok. Sa General Santos City, gipahimustan sab sa mag-classmate nga sila John Paul, CJ ug Alexander nga magparehistro og sayo samtang wala pay klase. Para magamit na dyan akong katungod na makaboto. Parehistro ko kay para maka-appeal ko sa Olympic sa diri sa Barangay Dajangas West. Para makabote na ko sa mga atong mga officials diri sa General Santos City. Sumala sa COMELEC Jensan, walay rason nga dili makaparehistro alang sa sunod nga piniliay sanglit mulungtad kini hangtod September 30. Ginahan ay sab sa buhatan karon ang pagpahigayon og satellite registration sa mga lugar nga dali lang maadtuan sa mga tawo. I encourage everyone to bring their filled up registration form. Kailangan po namin ng valid ID. Hindi po namin tatanggapin ang sedula, ang PNP clearance, ang company ID, no? Pwede na po ngayon ang barangay certificate but with photo. Sa lahat ng hindi pa nagpaparehistro, no, magparehistro na as soon as you can. Taas sab ang linya sa buhatan sa COMELEC Zamboanga City sa unang adlaw sa voter registration. Matod sa ahensya, ana sa 5,000 ang nakatagtang magparehistro sa syudad. Tungod sa kadaghan sa magparehistro, dunay ipaygayon nga on-site registration sa pipila ka alan barangay sa syudad sugod karong bulan sa Marso. Those who are of legal age, 18 years old and above, and then pag purely registration, new voters, dapat wala silang record sa ibang munisipyo or ibang city. If they have a record sa ibang lugar, they have to apply for transfer. Ang voter registration mulungtad sugod February 12 hangtod September 30 ning tuiga. Samtang ablisab ang tanang buhatan sa COMELEC gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, Lunes hangtod Sabado sa buot magparehistro. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Miabot na sa kapinsay sinta ang nakalot nga patayng lawas sa Ground Zero sa naitabong pagdahili sa yuta sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Atong sayro ng ulihing katikaran pinaagi ni Argil Relator nga live manukad sa Mawab, Davao de Oro. Argil. Sara, sa padayong pagsaka sa ihap sa mga patayng lawas nga na-recover gikan sa Ground Zero dito sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro.
ubay-ubay gihapon ka mga pamilya ang nag-apong, nagbantay ug naghulat kung doon na ba'y ibaba pa ng mga patayng lawas gikan sa taas padulong sa ICP ug kung doon na pa ba'y buhi nga makalutan ang mga rescuer. Sa ikaunom nga adlaw human ang nahitabong pagdahili sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Padayon ang pagpangita sa mga natabunan. Sa pagsaka sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa lugar, daw ghost town na ang dakong bahin sa barangay Masara. Makita ang daw na formang bagong bukid, gikan sa midahiling yuta ug mga bato. Human ang pagkalot sa backhoe, hinay-hinay ang pagpala sa rescuers, hangtod sa makalutan na gayod ang mga patayng lawas. Ginasuludayon kini sa body bag o ginababa na. Gikan sa bukid, ing ani kadako ang nahunlak nga yuta tungod sa pagdahili na atong Martes sa gabi o gani dili nimo makita ang mga balay ingon man makabtangan nga natabunan sa yuta. Sa karon padayon ang napahigayon nga pagkalot, pag-excavate sa mga heavy equipment ingon man paggamit og mga rescue dogs aron makit-an pa ang mga gituuhan pa mga natabunan nga buhi ingon man ang mga patayng lawas nga natabunan sa landslide. Padayon nga naghulat ang pamilya sa usa sa mga empleyado sa Apex Mining nga si Joseph Fernandez, 25 anyos, nga lakip sa missing. Apan malaumon sila nga buhi pa kini. Padayon gyapon mi nagpaabot sa iya. Kay bisan pag dawat naman namo siya og unsa man amo alam ba nga makita namo iyahang lawas gani. Dako og porsyento nga kanang makita gyud siya sa sige og operation sa karon dako jud kay mi paglaom apo kay porsyento nga ang Ginoo ra jud nasayod sa tanan no milagrohan man siya nga buhi lang siya. Mag-usa na kasimana ang milabay, palisuray na matud pa ang pag-ila sa patayng lawas. Na-recognize nila yung facial identity ng victim but later on hindi na siya ma-identify, so we rely on the secondary parameters. Ini-examine namin mga 10 minutes for fingerprint, tapos yung mga identification cards, jewelries, mga deformities sa katawan, mga tattoos. Ang empleyado sa minahan ug ang tulo ka tuig nga batang nakalutang buhi kay ana-ana sa luwas nga kahimtang sa Davao Regional Medical Center. Gibisita sila ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ug naghatag sab kini og pinansyal nga tabang. Ang duha ka pasyente stable na sila karon, katong isa nga naoperahan sa ulo, katong adult, for transfer out na siya sa regular room. Ang bata, most probably katong 4 years old na natabunan nga bag-o lang na-retrieve, stable po siya and for transfer po siya sa regular room today. Gipangunahan sab ni Secretary Gatchalian ang pagpanghatag og burial assistance sa mga nahibiling kabanay sa mga namatay. Nang hatag sab siya og relief pack sa evacuees. Misa ka sab siya sa ground zero aron personal nga makita ang sitwasyon. Luyo sa nahitabong pagdahili, padayon matud pa ang operasyon sa limitadong ihap sa empleyado sa Apex Mining nga 1 kilometro lang ang distansya gikan sa pagdahili. Hindi rin namin pwedeng i-shutdown ang operations kasi dito magkakaroon ng unsafe environment na naman kasi ang ating mga underground working areas, although nasa malayo pa, magkakaroon ng flooding kung hindi natin i-operate ang mga facilities, magkakaroon ng accumulation of gas, so unsafe na naman. Sumala sa Mako LGU, nag-relocate na sila sa mga residente human ang 2008 major landslide. Apan aminado nga wala kini nasubay, maong dunay mga nagtukod balik og istruktura. Nagapangita na sila karon og luwas nga lugar nga himuong relocation site. Insofar as the vision to have them relocated, the vision that that area is not going to be occupied again, we will be firm on that. We cannot allow anybody there to occupy again that ground zero. Hinoon, ginakonsidera gihapon basin do na pay luwas nga lugar nga kabalhinan sa mga residente sa mismong barangay Masara. Meron pa bang site dyan within Masara na pwedeng makapasa, no? Dahil dyan natin ilalagay yung mga tao sa Masara. Dahil pag wala ng tao yung Masara, may mga legal implication din yan.
Gipasalig sa MGB nga papaspasan ang assessment sa proposed relocation sites. We have a pool of experts now ready to be dispatched to look at proposed relocation sites. And one of their activity is to assess na yung mga, may present na po na mga areas which could be a possible either a temporary shelter, area for a temporary shelter muna while we are progressing to a permanent relocation sites. Sa aras pinakaulihing datos gikan sa Management of the Dead and Missing Persons, as of 3 p.m. karong hapon ana nasa 68 ang na-recover nga patayng lawas gikan sa ground zero. Lima niini ang wala pa nailhan, 51 ang parayong ginapangita ug 32 ang samdan. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Kapin 50 ka panimalay sa kilid sa baybayon sa barangay Manikahan, Zamboanga City ang nangaguba tungod kuno sa kalit nga pagdako sa balod adlong Domingo. Sumala sa Pag-asa Zamboanga kini tungod kuno sa northeast monsoon. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Moabot sa 57 kakabalayan kilid sa baybayon sa Aplaya sa barangay Manikahan, Zamboanga City ang nangaguba tungod kuno sa kalit nga pagsaka sa tubig ug pagdako sa balod sa kadagatan pasado alas 7 Domingo sa gabii. Sa maong ihap, 4 kakabalayan ang totally damaged ug 53 niini ang partially damaged. Miabot sa 127 ka individual ang apektado nga sagad mga mananagat. Gani kining usa ka bangka nagguba human natagak dihang naigo sa dagkong balod. Sumala sa barangay, unang higayon kuno kini nga nahitabo sa lugar ug kalit matud pa ang panghitabo. Noy man kita na weather disturbance, noy man kita biento, noy man bigla lang leya subi sea level. Unexpected sila kay yaduregat sila takidaki, ara lang gat yan experience sila dakal klase. Daling mitunol og ayuda ang City Social Welfare and Development Office sama sa mga pagkaon, sleeping kit ug hygiene kits alang sa mga apektado. Hinuon, wala na nagtinir sa evacuation center ang mga biktima tungod temporaryo na lamang kining namuyo sa mga paryente nila sa susamang barangay. Sumala sa Pag-asa Zamboanga, kini tungod sa epekto sa northeast monsoon o hanging amihan. Time na yun, umiiral talaga or yung prevailing talaga na weather natin is yung northeast monsoon, which means na at that time yung hangin natin is mostly moderate yun siya. Kaya yung coastal water sa atin is most likely from moderate siya at possible na at times sagiging rough. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Umansa sa gunson nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, magpatuman og rollback amang kumpanya sa lana sugod ugma February 13. Human sa ikalimang higayon nga misaka ang presyo sa mga produktong petrolyo, muubos kini sugod ugmang adlaw. 60 centavos kada litro ang iubos sa presyo sa gasolina, samtang 10 centavos matag litro sa diesel ug 40 centavos sa kada litro sa kerosene. Ulahing rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo karong tuiga niadto pang unang semana sa Enero. Sumala sa Department of Energy kini tungod sa pagsaka sa produksyon sa produktong petrolyo sa Amerika ug hinay nga demand sa lana. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Naalarma ang mga residente sa Barangay Dajangas East sa General Santos City tungod sa karton nga nakaplagan daplin sa dalan. Dali silang nanawag sa otoridad tungod sa kabalaka nga usa kini ka bomba. Ani report ni Abby Caballero. Mao kini ang karton nga nakaplagana daplin sa dalan sa Zapote Street, Barangay Dajangas East sa General Santos City pasado alas 7 sa buntag adlawng Domingo. Naputos kini og itom nga plastic cellophane ug packaging tape. Ang residente dool sa lugar asa nahimutang ang maong karton na balaka. Balaka pud mi kay may box diya kay basig bomba na mao to nga nangayigtabang para ma-check up ang sulod sa box kung tay sulod. Daling miresponde ang explosive ordnance team ug nagpahigayon sila og blast in place. Nasuta nga ang sulod sa maong karton, portable electric fan, charger cord, headset, bedsheet ug mga sinina. Matod sa otoridad, posible matod pang gituyo ang pagbilin sa maong karton didto sa lugar. Kung aksidente lang naiwan, baka
hindi ganun pakarap, di ba? Nakarap talaga siya. Pero tingin niyo, sir, ano yung sadya na nag-iwan? May intelligence report kasi tayo na may mga ganyan na mga bagay na pwedeng mag-disrupt sa ating Kalilangan Festival. Kaya good yung nangyari at yung mga tao natin sa area is they are vigilant enough na magsumbong kaagad. Sa karon padayong ginasuta sa otoridad kung kinsa ang tag-iya sa maong karton. Subli sab silang nagpahimangno sa mga residente nga dili magpasagad og bilin o gamit hilabi na sa mga pampublikong lugar. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Buot pahugtan sa Police Regional Office 9 ang kampanya Batok Kriminalidad, lakip ilegal nga droga nga mahitabo sa mga pantalan o airports sa rehiyon. Pinaagi sa pagmugna og Interagency Law Enforcement Operation Task Force. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Atul sa gipaigayong first monthly Regional Law Enforcement Coordinating Committee meeting sa Region 9, gibutyag sa Police Regional Office 9 nga mas tutukan karon sa ahensya ang kampanya batok iligal nga droga ug ubang kriminalidad sa Zamboanga Peninsula. Kini pinaagi sa pagmugna og Interagency Law Enforcement Operation Task Force. Sumala sa PRO9, nagsagunson ang kinilong nga mga iligal nga droga nga masakpang ginapasulod sa Zamboanga Peninsula, pinaagi sa mga pantalan, lakip mga airport sa rehiyon. For this, we are studying kasi malalaki po yung ating mga lately, ang lalaki ho ng mga accomplishments natin sa drugs like kilo-kilo. So, based on our study, this is due to the porous coastline that we have. Sa tala sa PRO9, adunay 32 ka mga registered seaport ang Zamboanga Peninsula kung asa 20 niini mga pribado. Padayon sab matud pa nilang subayon ang mga pantalan nga wala marehistro. Gawas sa pagtutok sa mga pagharang sa pagpasulod sa ilegal nga droga, dakong tabang sab ang Interagency Law Enforcement Operation Task Force alang sa pagsulbad sa ubang kriminalidad sama sa shooting incidents, smuggling, trafficking in person ug uban pa. Ang focus talaga nito is intensified law enforcement operation, and this is joint operation na kasama po dito natin yung Bureau of Customs, yung PIDEA, NBI, lahat po ng mga agency na member po ng RLEC 9. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Hugtano na daw nga ipatuman ang no-build zone policy sumala sa Davao de Oro LGU. Human ang pagdahili sa yuta sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Buhos na magpabilin una ang mga residente sa evacuation centers hangtod mahilo na sila. Ano yung report ni John D. Esteban? Sumala sa Mines and Geosciences Bureau Region 11, gikan sa ibabaw paubos, 9 ka hektarya ang gilukop sa yuta, samtang anaa sa 700 meters ang gikamang sa mitabong yuta sa komunidad sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Ang lugar daan nang gideklarang no-build zone, apan doon nagihapoy na muyo didto. Gani naapay nakatukod nga barangay hall ug mga eskwelahan. Pag sabing no-build zone, wala talaga tayong itatayo, regardless kung ano po iyon. Wala pa'y tubag ang lokal nga panggamhanan sa Mako labot niini. Apan sumala ni Governor Dorothy Gonzaga, wala pa siya na gobernador naa na didto daan namuyo ang mga residente taliwala sa pulisya. As soon as we experienced the series of earthquakes last 2022 and we conferred with the MGB, mauna yun ang advice daan. I could only say for the past administrations na since hindi pa nare-relocate nila yung mga tao, they had to syempre give the semblance of normalcy sa lives ng ating community. So, ginawa nila, meron ding school doon, meron ding barangay hall kasi nga hindi pa nailipat yung mga community. Alam nga naman wala silang school. O saan pupunta kung mga ngailangan ng barangay kapitan, etc. Daan na sabdaw gipa-relocate ang mga residente sa lugar sa barangay Kinuban nga gitagana sa Apex Mining Company. Apan namalik ang mga residente tungod layo ang lugar sa panginabuhian. Pero gipanganti sa gobernador nga hatagan na gayon og gipon ang pagpatuman sa mga pulisiya sa probinsya. Ang mga residente nga anaa sa evacuation centers magpabilin daw didto hangtod sa mahiluna sila kay dili na gyud sila pabalikon sa ilang Pinoyanan kay nahimutang sa landslide prone area.
Ning bag-ulang, nag-identify ang Barangay Council og duha ka lugar alang sa relokasyon sa mga residente sa mga taga-Masara. Apan dihang gi-assess sa MGB 11, dili pwede ang usa ka lugar kay delikado gihapon sa landslide. Samtang ang usa ilaha pang tunan. Bisan layo daw ang active mining sa nahitabuan base sa initial nga investigasyon sa MGB 11. Pahugtan sab daw sa probinsya ang regulasyon sa mining activity sa lugar, labi na sa small-scale mining. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Mga kagayanon, midagsa sa Rio de Oro Boulevard aron makisadya sa pagsugat sa Chinese New Year 2024. Ani ang report? Ubay-ubay ka mga kagayanon ang misalmot sa mga programa nga giandam sa Filipino-Chinese community sa Cagayan de Oro City, Biyernes sa gabi. Ang maong programa gisalmutan sa madagkong opisyal sa syudad sa Cagayan de Oro City. Pinaagi sa mga presentasyon gikan sa mga nagkadaiyang Chinese school sa syudad, ilang gipakita ang kultura sa mga Chinese. Usasab ka tradisyonal nga Chinese fashion show ang gipahigayon nga gisalmutan sab sa mga konsehal sa syudad ug mga department managers sa City Hall. So far, enjoy kayo. Thank you, Clarixoy. Enjoy me. Enjoy me, nalipay po me. Usasab ka pyro musical display ang gipahigayon nga mas gikalingawan sa mga kagayanon. Pipila ka oras una ang Chinese New Year. Nagkatapok sa Chinese Bell Church ang mga Filipino-Chinese alang sa paghalad og incense candle isip pagrespeto og pagpangayo og giya sa ilang mga ancestor. There's not much difference sa mga Filipino, good Filipinos and good Chinese. Wala. Ang mga maayong tao, maayo gyud culture-wise para sa pudna. I'm 100% Chinese. My wife is 100% Filipina. So kana palang daan, wala may problema sa mga families. Salamat kayo sa makanunayon o sa ikaduhang higayon ang atong mga igsuong Chinese nga nagsuportar sa programa sa lokal nga kagamanan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang usa ka 7 ka bulan nga baby human gilabay sa iyang kaugalingong amahan sa ilang balay sa Magsaysay, Davao del Sur. Amahan gilayong nadakpan. Dugang detalya sa report ni Kent Abrigana. Human ang usa ka adlaw nga pagpangitaay. Nadakpan sa otoridad ang 25 anyos nga amahan nga giilang si Angelo Malit, usa ka mag-uuma kinsa nagtago-tago sa San Miguel, Magsaysay, Davao del Sur, pasado alas 9 sa buntag adlawng Domingo. Sumala sa kapulisan, miikyas ang sospek sa ilang balay. Human gilabay matod pa niini ang iyang 7 ka bulan nga anak nga babae sa ilang balay sa Datalanaw, Barangay Tagaytay, Magsaysay, Davao del Sur niadtong Sabado sa gabii. Sa investigasyon sa kapulisan, gisugo matod pa sa inhan sa bata nga si Cheryl Bulahing ang sospek kinsa iyang ka-live-in partner nga patulugon ng iyang anak sa duyan sulod sa ilang balay. Tungod kay maglubok kini og kape kauban ang iyang iyaan. Dihang kalit lang nga gilabay sa sospek ang iyang anak ug naigo sa kahoy nga hagdanan sa ilang balay. While nagasubok na sa duwas, nikalit og abrito iyang bana, nikalit og kuan sa ang bata sa ilahang tungod. Ang bata naigo dito sa may kahoy bitaw, sir, kahoy nga may hagdanan. Gilayong migawas ang sospek sa kusina sa ilang balay. Samtang dali-dali nga gikarga sa iyaan ni Cheryl ang bata ug dayon nga gilak ang pultahan. Tungod sa kahadlok nga anapa sa gawas ang sospek, wala dayon sila nakagawas ug nakapangayo og tabang. Dito na namatay ang bata. Nanawag yapon sila og otoridad aron dalhon sa ospital ang bata. Apan dead on arrival na. Sumala sa uyuan sa bata, wala kini magdahom nga mabuhat sa sospek ang maong krimen. Tarong man siya, wala man siya kanang tanaw na ko, wala man siya daot sa panguto o wala na tingal namin nga nung nahitabo sama ni ato nga iyang lambusan iyang kaugalingon anak. Naglisod karon og dawat si Cheryl nga usa ka PWD sa nahitabo sa iyang anak. Sa ka jud kas. Ako asa ko ang desisyon. Ipapriso jud na kana. Gisulian sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang sospek apan nagdumili kini nga mohatag og pahayag. Sa karon, nakahaya na sa usa ka punerarya sa Bansalan, Davao del Sur ang bata. Nananausab sa kustodiya sa Magsaysay Municipal Police Station ang sospek nga mag-atubang og kasong parricide. Samtang, nakadakda nga magpahigayon og counseling ang MSWDO Magsaysay sa inahan sa bata. Ginahisgutan na usab sa ahensya ang mga posibleng nga livelihood assistance nga itunol sa inahan.
Nagpahimang usab kini sa publiko, hilabi na sa mga ginikanan nga dayon i-report sa otoridad ang mga insidente sa pagpangabuso. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Gidayig sa Department of Transportation ang General Santos City nga 100% nang nakapakonsolidate alang sa PUV Modernization Program sa gobyerno. Aniya ang report ni Gestoni Humamil. Ato sa Road Sector Town Hall meeting, dungan sa ika-125th nga anibersaryo sa Department of Transportation, lakip sa gihisgutan ang PUV Modernization Program, kung diin, ana pa lang sa 76% ang nakapakonsolidate sa tibuok nasod. Busa gidayeg sa Department of Transportation ng General Santos City, nga nanguna sa 100% consolidation sa mga kooperatiba sa nasod. Sa ngayon, sa buong Pilipinas, it's already 76%, no? Mataas na sa mga probinsya, sa Maynila, hindi ganun kataas, no? Pero dito sa Gensan, 100%, no? Kaya gusto nating ipakita nga sa buong Pilipinas yung ginagawa ng mga taga-General Santos. No? As early as 2017, we were the first LGU to have passed the local public transport route plan in 2017. And the DOTR is also recognizing us for the first LGU na 100% na consolidation ng aming mga transport cooperatives. Sumala sa DOTR, bintaha gayod ang PUV Modernization Program. Dili lang sa transportation sector, apan lakip na sa natan sa environment. Walang masyadong emission, lalo na yung electric vehicles, walang carbon emission. So napakaganda para sa ating environment, no? Convenient yung sasakyan and safe and secure yung mga sasakyan na kailangan naman natin talagang ibigay para sa ating mga pasahero. At dito makikita natin lahat ng benepisyo na idudulot ng bagong programa ng gobyerno. Uyon sab ang ubang kooperatiba sa rehiyon. Apan doon na sinabalaka basin kuno og maglisod sila og bayad ilabi pa nga nihit ang pasahero sa ubang lugar itandi sa syudad. Sama na lang ni mga kooperatiba gikan sa Sultan Kudarat Province. Ang problema, mahihirapan siguro kaming magbayad dahil mahal ang presyo ng isang unit. Dahil po ang problema namin doon sa amin talaga sa Sultan Kudarat, ang kalaban po namin, may mga kakompetensya kami, hindi naman four wheels, kundi mga tricycles. Kaya sa amin, mahina pa yung mga passenger. Hindi gaya ng organized city na marami talaga. Ngayon, kung magkuha kami, mapilitan kami, tapos baka mabaon kami sa utang. Ito sa amin na pwede kami makakuha, pero hindi sabihin na marami. Mga kaunti lang. Hinoon gilugwayan kutob September 30 ang deadline sa consolidation. Ang mangyayari ay ipagpapatuloy na natin yung implementasyon ng PUV Modernization Program, no? Yung mga hindi nag-consolidate, hindi na marirenew yung kanilang franchises, no? And hindi na sila pwedeng lumabas. No? Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humabil para sa One Mindanao. Posibleng maubos ang supply sa local roses nga ibaligya sa mga mag-uuma sa Zamboanga City karong Valentine's Day nga epekto sa ilabahan ka init sa panahon sumala sa mga mamaligyaay. Ani report ni Efren Mamak. Maihap lang ang bulak nga rosas nga ma-harvest sa 2 ka hektaryang flower plantation dinhi sa Zone 2 Barangay La Paz, Zamboanga City sumala sa mga mag-uuma. Kini tungod kay menos sab ang ihap sa mga nanalinsing nga mga bulak. Busa posible nga menos sab ang ilang mabaligya nga rosas karong Valentine's Day. Sumala sa La Paz Flower Grower Association, niadtong Valentine's Day sa miaging tuig, miabot pa sa kapin 500 ka dosena nga Holland roses ang ilang nabaligya. Apan karon, nabalaka mga mag-uuma nga moubos ang ihap ni ini. Tungod matud pa kini sa kakulangon sa supply sa tubig dala sa sobra ka init sa panahon. Usa sab sa hinungdan ni ini mao ang kakulangon sa supply sa tubig nga epekto sa El Nino. Dahil alam mo na sir, yan start sa Resoles sir, mga December pa. Especialmente sa Rose. Kaya sabi ito porque tulagwa ko na yan si Pok, wala sa lingsing. Sumala sa mga mag-uuma, gikan sa usa ka sapa sa Barangay La Paz, Zamboanga City ang tubig nga ilang ginabisbis sa tinanom nga mga rosas. Gani nabalaka sila kun ugaling mahubas ang sapa tungod sa grabing hulaw. Apan sumala sa La Paz Farmers Cooperative, ang maong problema, gidangop na nila sa Office of the City Agriculturist.
Gani plano sab nila nga sugdan ang irrigation. Ginapaabot na lang nila ang tubag sa mga buhatan kalabot ni ini. Actually, 2 years ago tan planning kami konese na adoel irrigation. Ya binamangki kanila yan survey ojalá este año principio el irrigation aquí. Ya kaba kami konese ase plano yan address kami na City Agriculture and Irrigation del NIA. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kadamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.